Pagod na ako, Carmel. Pagod? Pagod saan? Sa trabaho? Sa buhay? O sa akin? Hindi lang ikaw. Pagod na ako sa lahat, Carmel. Sa sitwasyon natin. Sa paulit-ulit na sakit. Sa pag-asa na wala namang nangyayari. So ano to? Ano gusto mong mangyari, Patrick? Gusto kong maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Maghiwalay na tayo, Carmel. I think, ito na ang pinakamabuti para sa atin. Hindi. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin yan basta-basta, Patrick. Hindi ganito kadali ang lahat. Hindi ko sinabing madali. Pero kailangan na. Wala na tayong patutunguhan. Meron pa. Kailangan lang nating ayusin. Kailangan lang nating subukan ulit. Ilang beses na nating sinubukan, Carmel. Ilang taon na tayong ganito. Ilang beses na tayong umasa. At ilang beses din tayong nabigo. So, susuko ka na lang? Ganun na lang yun? Lahat ng pinagsamahan natin itatapon mo na lang? Hindi ko itinatapon. Pinapalaya ko lang tayo. Ayokong palayain. Hindi kita kayang pakawalan, Patrick. Ikaw na lang ang meron ako. Sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Carmel, ayokong masaktan ka Mas palalo. masakit to. Mas masakit na iiwan mo ko kaysa sa lahat ng pinagdaanan natin. Please, Patrick. Huwag mo akong iwan. Kahit ganito tayo, kahit na hindi na tayo masaya, kaya ko, kakayanin ko. Basta kasama kita. Hindi na tama yun, Carmel. Hindi na pagmamahal yun. Pagkapit na lang yun sa wala. Kung ito na lang talaga ang gusto mo, mahiling lang sana ako. Ano yun? One last sex. Sa edad na 40 at walang anak, nasa bingit na ng pagkasira ang kanyang kasal. Sa gabi ng kanilang paghihiwalay, nakiusap siya sa kanyang asawa para sa one last sex. Isang huling sandali ng pag-ibig bago ang wakas. Ang gabing yun ay nagbunga ng isang himala. Nabuntis siya, ngunit ang hindi niya alam, ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan ay hindi lamang basta anak. Ang batang ito ang magiging susi sa isang napakalaking kapalaran na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Mula sa pagiging bigo, paano siya gagawing bilyonarya ng sarili niyang anak. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Rhea. Parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin ako. Carmel, ilang beses na kita narinig na ganyan. Pero this time, iba na to. Ano naman ba ang sinabi ni Patrick? Umangat ng bahagya ang tingin ni Carmel, pero hindi pa rin niya kayang direktang titigan ang kaibigan. Parang nahihiya siyang aminin kung gaano kalala ang sitwasyon nila ng kanyang asawa, pero kailangan niyang ilabas ang lahat. Wala na siyang sinasabi, Rhea. Yun ang problema. Wala na. Tahimik na lang siya. Parang hindi na ako kasama sa buhay niya. Tahimik doesn't always mean na walang pakialam. No, Rhea. Alam ko yun. Alam ko ang pagkakaiba. Tahimik na may pagmamahal. At tahimik na sumuko na. Sumuko? Paano mo nasabi? Nararamdaman ko. Every night. Magkatabi kami pero ang layo-layo niya. Hindi na siya lumalapit. Hindi niya na ako hinahawakan. Kahit simpleng yakap. Wala na, Rhea. Kinausap mo ba siya? Paulit-ulit. Ilang taon ko na siyang kinakausap. Ilang taon na rin akong umiiyak sa harap niya. Pero parang pagod na siyang makinig. Hindi kaya pagod lang talaga siya? Alam mo naman, ang dami niyang iniisip. At ako, wala ba akong iniisip? Wala ba akong pinagdadaanan? Lalo siyang napaiyak sa kanyang sitwasyon. Meron, Carmel. Alam ko yun. Hinawakan naman ni Rhea ang kamay niya. Humigpit ang hawak ni Carmel sa baso niya
Halatang pinipigilan ng sarili na hindi tuluyang masira sa harapa ng kanyang kaibigan. Hindi niya na ako tinitingnan gaya ng dati. Dati kahit walang ayos, parang ako ang pinakamaganda sa paningin niya. Ngayon, parang wala na akong halaga. Huwag mong sabihin yan. Totoo, Rhea. Kahit sa kama, wala na. Parang obligasyon na lang ang lahat. Minsan nga, hindi na rin. Months na, Rhea. Buwan na walang kahit na anong nangyayari sa amin. Ganun na ba kalala? Napakunot ng noo si Rhea. Agad na nag-alala sa narinig. Malungkot siyang tumango. Mas malala pa. Kasi hindi na lang yun tungkol sa sex. Naiintindihan ko kung pagod siya, kung may problema siya. Pero yung pakiramdam na hindi ka na gusto ng asawa mo, iba yun. Mas masakit. Carmel. Napangiti si Carmel, pero hindi masaya. Yung ngiting may kasamang sakit. Siguro, kung nagkaanak lang kami, baka iba ang lahat. Baka hindi siya ganito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan. Bahagyang nanginig ang boses niya habang nagsasalita. Pero pakiramdam ko, kasalanan ko. Ilang beses kaming sumubok. Ilang doktor na ang pinuntahan namin. Ilang gamot na ang ininom ko, pero wala pa rin ako. Ako ang may problema, Rhea. Alam ko yun. Napailing si Rhea, halatang hindi natuwa sa kanyang narinig. Hindi lang ikaw ang involved doon. Dalawa kayo. Napakagat ng labi si Carmel, pilit na pinipigilan ang luha. Pero ako ang may katawan na hindi kaya magdala ng bata. Ako ang babae. Ako ang dapat magbigay sa kanya ng pamilya. Pero hindi ko nagawa. Carmel, hindi lang yun ang basihan ng pagiging asawa. Para sa kanya, oo. Sinabi niya ba yan? Hindi niya diretsong sinabi. Pero nararamdaman ko. Lalo na sa tuwing may nakikita kaming bata. Tumatahimik siya. Tapos lalayo na parang pang may kulang. Napabuntong hininga si Rhea. Halatang seryoso na ang sitwasyon. At iniisip mo ikaw yon? Hindi ko na kailangang isipin, Rhea. Ramdam na ramdam ko. So anong plano mo ngayon? Malungkot siyang tinitigan ng kaibigan. Hindi ko na alam. Sa totoo lang, natatakot ako. Sa ano? Na isang araw, gigising na lang ako tapos wala na siya. Iniwan niya na ako at wala akong magagawa. Hindi mo ba kayang pigilan? Paano? Hindi mo mapipilit ang isang taong ayaw na, Rhea. Kahit mahal mo pa. Pero mahal ka pa rin niya. Sigurado ako. Mariin siyang umiling sa kaibigan. Alam niya na ang totoo at ayaw niya nang ipilit ang sarili ang kabaliktarang yun. Hindi ganun kadali. Ramdam ko, Rhea. Unti-unti na siyang nawawala sa akin. Sandaling natahimik si Rhea. Pinoproseso ang sinabi ng kaibigan. Then fight for him. Bumuntong hininga si Carmel at dahan-dahan na umiling. Pagod na rin akong lumaban mag-isa, Rhea. Sa loob ng bahay namin, nakiisa ako palagi. Pero alam mo ba kung anong pinakamasakit? Carmel. Yung pakiramdam na kahit wala siyang iba, hindi niya na ako mahal. Hindi mo masasabi yan agad, Carmel. Malungkot na tiningnan ni Carmel ang kaibigan. Matagal ko na yung nararamdaman. Tumingin siya sa labas ng coffee shop, parang may hinahanap na sagot sa mga taong dumadaan. Alam mo kung kailan nagsimula? Napakunot ng noo si Rhea. Kailan? Huminga ng malalim si Carmel. Nung tumigil na kami sa pag-asa na magkakaanak pa kami. Parang bumigat lalo ang hangin sa pagitan nila. Carmel. Ilang beses kaming sumubok. Ilang beses kaming umasa.
Tapos ilang beses din kaming nasaktan. Hanggang sa napagod na lang siya. Pero hindi mo naman kasalanan, Carmel. Alam ko. Pero hindi yun ang iniisip niya. Sinisisi niya ako, alam ko yun. Kaya nawala ang pagmamahal niya dahil hindi ko siya mabigyan. Papaano ko lalabanan yun, Rhea? Papaano ko ibabalik ang isang bagay na kusang nawawala? Umiiyak na tanong niya na para bang masasagot yun ng kanyang kaibigan. Hindi ko alam. Pero hindi ka dapat sumuko agad. Hindi ko pa nga ginagawa. Pero pakiramdam ko, siya nang mauunang sumuko. Have you asked him directly? Natatakot ako. Sobrang natatakot ako. Lalo na't alam ko nang magiging sagot niya. Hindi pa siya nagsasalita, alam ko na. Mas matakot ka sa what if kaysa sa sagot niya. Paano kung sabihin niya? Natapos na talaga. At least alam mo ang totoo. Ayokong marinig yun, Rhea. Hindi ko kaya. Okay lang sa akin kahit hindi niya na ako mahal. Kaya ko pa sigurong ibalik yun. Pero ang sumuko siya't iwanan ako, hindi ko kaya yun. Pero kinakaya mo ngayon. Araw-araw habang pinaparamdam niya sa'yo yun. Hindi ko na kinakaya yun, Rhea. Sanay lang akong magpanggap dahil ayokong tapusin niya ang lahat. Carmel. Minsan gusto ko na lang umalis. Ako na yung maunang bumitaw. Parang hindi ako ang iiwanan. Masakit kasi kapag siya mismong nang iwan. Pero kapag gagawin ko, naduduwag ako. Dahil mas mahal mo siya, Carmel. Saad ni Rhea na ikinatangon niya. Oo, kaya hindi ko magawa. Then stay. Bahagyang napangiti si Carmel pero puno ng pait. Pero hanggang kailan? Hanggang may natitira pa. Hanggang kaya pa. Paano kung ako na lang ang hinihintay niyang sumuko? Natahimik si Rhea. Wala na agad siyang naisagot dahil kahit siya, hindi alam ang isasagot doon. Rhea, pagod na rin ako. Alam ko. Hinawakan ni Rhea ang kamay ni Carmel at malungkot nang initian nito. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Dati masaya ako at malakas akong tao. Ngayon, umiiyak na lang ako gabi-gabi dahil hindi ko alam kung anong gagawin. Normal lang yan. Hindi to normal. Hindi dapat ganito ang marriage, Rhea. Hindi na alam ni Rhea ang mga isasagot sa kaibigan. Sa dami ding nangyari sa buhay niya, hindi niya na alam kung normal pa ba ang mga yun. Gusto ko lang naman maging sapat. Kahit minsan lang, maramdaman ko na enough ako. You are enough, Carmel. Pero hindi para sa kanya. Hindi mo alam yan. Alam ko. Kasi kung sapat ako, bakit siya ganun? Dahil hindi ko siya mabigyan ng anak? Bakit siya ganito sa akin ngayon? Kinalimutan niyang ipinangako niya sa akin noon na kahit ako lang, sapat na para sa kanya. Na kahit kaming dalawa lang, magiging masaya siya. Minsan, hindi tungkol sa'yo ang paglayo ng isang tao, Carmel. Then ano? Tumingin ang luha ang Carmel sa kaibigan niya. Agad namang pinunasan ni Rhea ang kanyang luha. Hindi ko alam, pero kailangan mong malaman mula sa kanya. Kilala natin si Patrick, Carmel. Alam mong hindi siya mababaw na tao. Sobrang mahal ka niya. Humugot ng malalim na hininga si Rhea at tinitigan ang kaibigan. Paano kung may problema din pala siya na ayaw niyang sabihin sa'yo kasi ayaw niyang mahirapan ka palalo? Carmel, hindi naman mahirap magtanong. Natatakot ako, Rhea. Sa katotohanan? Carmel, habang buhay ka na lang bang matatakot? Ayokong matulad ka sa akin na pagsisisihan ng lahat sa uli. Natatakot akong mawala ang lahat. Carmel, kahit anong mangyari, walang mawawala kung alam mong nangyayari sa inyong mag-asawa. Pakiramdam ko, nawawala na rin ako ng bait kapag nangyari yun. Sa bawat salitang binitawan niya,
may bahagi ng sarili niyang unti-unting napunit. Niyakap siya ni Rhea. Doon, sa bisig ng kaibigan, inilabas niya ang lahat ng hinanakita. Awang-awa si Rhea kay Carmel. Hindi niya inaasahan na hahantong din sa ganoon ang buhay nito. Dahil alam niya, kilala niya si Patrick. Mahal na mahal nito ang kaibigan niya. Gagawin nito ang lahat para sumaya ang kaibigan. Matapos ang tagpong yun, inihatid na ni Rhea si Carmel sa bahay nito. Ayaw pa sana niya itong iwanan, bagamat nagpupumilit si Carmel na kaya na nito. Tawagan mo ako kapag gusto mo ng kausap o kailangan mo ako. Tumango si Carmel, saka pumasok sa loob ng bahay. Napatingin siya sa couch kung saan madalas silang magkatabi ni Patrick habang nanunood ng TV. Dahan-dahan siyang umupo. Hinawakan ng true pillow na parang yun na lang ang natitirang yakap sa kanya. Hindi niya namalayan, tumulo na pala ang mga luha niya. Ilang taon silang lumaban, ilang taon nilang pinaniwala ang isa't isa na magiging okay din ang lahat, na darating ang araw at tatawanan nilang lahat ng sakit na dinaanan nila. Pero hindi pala lahat ng laban ay may panalo. May mga laban na nauubos ka na lang. At ngayon, nararamdaman ni Carmel na ubos na siya. Mula sa kusina, narinig niyang mahinang kalansing ng pinggan. Napatigil siya. Si Patrick, nandyan lang. Ilang hakbang lang ang layo. Pero pakiramdam niya, milya-milya ang pagitan nila. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang lapitan ito. Gusto niyang yakapin at sabihing huwag siyang iwanan, pero nananatili siyang nakaupo. Habang lumilipas ang panahon, napuno ng lungkot ang katahimikan ng kanilang bahay. Nakaupo si Carmel sa paborito nilang sofa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Patrick. Hindi siya kaagad lumingon. Sanay na siya sa presensya nitong parang multo na lamang sa bahay nila. Nandyan, pero wala. Mabagal ang mga hakbang ni Patrick papasok. Wala na yung dating sigla. Wala na yung ngiting sasalubong sa kanya. Umupo ito sa kabilang dulo ng sofa. May pagitan, may distansya. Lumipas ang ilang segundong walang nagsasalita hanggang sa magsalita ito. Carmel, kailangan natin mag-usap. Parang tumikil ang mundo ni Carmel sa kanyang narinig. Alam niya na ang mga salitang yun. Alam niya na kung ano ang susunod. Dahan-dahan siyang lumingon. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting puno ng takot. Anong pag-uusapan natin? Tungkol saan, Patrick? Kasi kung tungkol na naman sa trabaho mo, pwede naman nating pag-usapan niyang bukas. Pilit niyang pinapatatag ang kanyang boses. Hindi tungkol doon. Then, ano? Sabihin mo, Patrick. Huwag mo akong bitinin sa ganito. Napabuntong hininga si Patrick. Hindi siya agad tumingin kay Carmel na parabang kahit siya, hirap na sabihin ang mga susunod na salita. Pagod na ako, Carmel. Parang may bumagsak sa dibdib ni Carmel. Pagod? Pagod saan? Sa trabaho? Sa buhay? O sa akin? Hindi agad sumagot si Patrick at sa katahimikang yun, nakuha na ni Carmel ang kanyang sagot. Sa akin ka pagod, diba? Napangiti siya pero basag na basag ang boses. Hindi lang ikaw. Pagod na ako sa lahat, Carmel. Sa sitwasyon natin. Sa paulit-ulit na sakit. Sa pag-asa na wala namang nangyayari. So ano to? Anong gusto mo mangyari, Patrick? Tumingin na sa wakas si Patrick at doon nakita ni Carmel ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Isang malamig na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Gusto kong maghiwalay na tayo. Parang biglang nawala ng hangin ang paligid. Hindi agad nakaimik si Carmel. Hindi agad pumasok sa isip niya ang sinabi nito. Anong sabi mo?
Halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Maghiwalay na tayo, Carmel. I think ito na ang pinakamabuti para sa atin. Napailing si Carmel, parang hindi niya matanggap. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin yan basta-basta. Patrick, hindi ganito kadali ang lahat. Hindi ko sinabing madali. Pero kailangan na. Wala na tayong patutunguhan. Meron pa! Kailangan lang nating ayusin. Kailangan lang nating subukan ulit. Ilang beses na nating sinubukan, Carmel. Ilang taon na tayong ganito. Ilang beses na tayong umasa. At ilang beses din tayong nabigo. Natigilan si Carmel. Tumulo ang luha niya. So, susuko ka na lang? Ganun na lang yun? Lahat ng pinagsamahan natin, itatapon mo na lang? Hindi ko itinatapon. Pinapalaya ko lang tayo. Ayokong palayain! Hindi kita kayang pakawalan, Patrick! Ikaw lang ang meron ako! Natahimik si Patrick. Ang katahimikan niya mas masakit pa sa kahit na anong salita. Sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Lumapit siya na nanginginig ang mga kamay. Hindi agad sumagot si Patrick at ang katahimikang yun ang naging pinakamalinaw na sagot. Doon na tuluyang gumuho si Carmel. Umupo siya pabalik ng sofa na umiiyak. Parang unti-unting nabasag ang buong mundo niya. Hindi niya akalain na sa edad niyang yun, sa panahon na akala niya'y nahanap niya na ang lalaking makakasama niya habang buhay, doon pa siya mawawala. Doon pa siya mag-iisa. Ang bahay na dati nilang pinapangarap, biglang naging kulungan ng alaala at ang lalaking pinapangarap niyang makasama ng habang buhay, siya pa mismo ang kusang lalayo. Bumuntong hininga si Patrick. Kita rin sa kanya ang galit. Kita rin sa kanya ang sakit. Hindi rin madali para sa kanya ang lahat. Carmel, ayokong masaktan Mas pa masakit tayo. to. Mas masakit na iiwan mo ko kaysa sa lahat ng pinagdaanan natin. Lumapit siya. Hinawakan ng kamay ni Patrick. Parang ayaw niya nang bitawan. Please, huwag mo kong iwan. Kahit ganito tayo, kahit hindi tayo masaya, kaya ko. Kakayanin ko. Basta kasama kita. Pumikit si Patrick. Halatang nahihirapan. Hindi tama yun, Carmel. Hindi na pagmamahal yun. Pagkapit na lang yun sa wala. Napailing si Carmel. Hindi siya pumayag. Hindi niya kayang pumayag. Kung ito na talaga ang gusto mo, may isang hiling lang sana ako. Tumingin si Patrick. Kita niyang sakit sa mga mata nito dahil sa sinabi niya. Pero kahit ganoon, hindi nagbago ang desisyon nito. Ano yun? Huminga ng malalim si Carmel. Ito na ang pinakamahirap. One last sex. Napakunot ng noo si Patrick. Carmel. Please. Hindi dahil gusto ko. Hindi dahil sa pagnanasa. Gusto ko lang maalala natin kung paano tayo nagsimula. Isang gabi lang bago tuluyang matapos ang lahat. Gusto kong maramdaman ulit na tayo pa rin kahit sandali lang. Napapikit si Patrick. Malalim ang hininga. Huwag mo namang ipagkait sa akin yun. Ito na lang ang huling hihilingin ko. Mahabang katahimikan ang namayani hanggang sa tumango si Patrick. Sige. Pumapayag ako. Totoo? Pumayag ka? Oo. One last sex. Kahit papano. Gusto ko ding maramdaman ka, mahal. At sa gabing yun, hindi sila nag-aaway. Hindi silang dalawang taong maghihiwalay, kung hindi dalawang pusong pilit na binabalikan ang nakaraan, kahit alam nilang wala nang bukas.
Sa bawat titig ay may alaala, sa bawat hawak ay may paalama, at sa bawat sandali ay may sakita. Sa gitna ng katahimikan ng gabing yun, pareho nilang naramdaman na kahit gaano pa nila gustong iligtas ang lahat, may mga bagay talagang hindi na kayang ibalik pa. Ngunit sa huling pagkakataon ay pinili nilang maging sila ulit. Hindi bilang mag-asawang may problema, kung hindi bilang dalawang tao na minsang nagmahal ng totoo at marahil hanggang ngayon ay mahal pa rin. Maaga pa lamang ay gising na si Carmel, hindi dahil sa gusto niya, kung hindi dahil hindi na siya sanay matulog ng mahimbing. Mula nang umalis si Patrick ng umagang yun, ay parang may parte sa kanya na hindi na marunong magpahinga. Tahimik ang buong bahay, mas tahimik kaysa dati. Wala nang tunog ng yapak ni Patrick, wala nang simpleng pagbati nito ng good morning. Wala nang presensya nitong kahit tahimik ay ramdam niya. Ngayon, wala na talaga. Mag-isa na lamang siya. Ganito ba talaga? Ganito na lang kadali na mawala ang lahat. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Nakatingin lang siya sa bakanting bahagi ng higaan, ang pwesto ni Patrick. Hindi pa rin niya magawang ayusin ang kumutuon. Parang kapag inayos niya, tatanggapin niyang wala na talaga ito. Halos 2 buwan na rin ang lumipas mula nang iwanan siya ni Patrick. 2 buwan na rin niyang pilit na binubuo ang kanyang sarili mula sa mga pirasong iniwan ng nakaraan. Sa umpisa, halos hindi siya makabangon, halos hindi siya makakain, at ang bawat araw parang paulit-ulit na pag-iyak. Pero unti-unti, pinilit niyang tumayo. Pinilit niyang mabuhay. Hindi pwedeng ganito na lang, Carmel. Hindi pwedeng ganito kahabang buhay. Pinunasan niya mga luha sa kanyang pisngi. Sinubukan niyang ngumiti, pero kahit siya, hindi naniniwala sa ngiting yun. Lumipas pa ang mga araw. Pinili niyang maging abala. Naglinis siya ng bahay, nagbenta ng mga lumang gamit. Sinubukan niyang magbasa ng libro, manood ng pelikula. Kahit na ano, basta't hindi niya maramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Pero sa bawat gabi, bumabalik pa rin ang sakit. Isang umaga, bigla na lamang siyang napahawak sa kanyang ulo dahil nahilo siya. Ano to? Bakit parang nahihilo ako? Napaupo siya sa gilid ng kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi lang yun, ilang araw na rin siyang nakakaramdam ng kakaiba, pagkahilo at ng pagod. Hindi, imposible. Umiling-iling siya nang may maalala. Bigla siyang napatayo, agad niyang kinuha ang kanyang bag. Hindi niya gustong isipin, ayaw niyang umasa dahil masyado na siyang maraming beses na nasaktan. Pero may bahagi sa kanya na hindi niya mapigilan na kabahan. Sa loob ng isang maliit na butika, nakatayo si Carmel. Nanginginig ang kamay habang hawak ang pregnancy test. Hindi to totoo. Hindi pwedeng mangyari to ngayon. Binayaran niya iyon at agad na umuwi. Sa bawat hakbang niya pauwi ay parang mas pumibigat, parang may paparating na hindi niya alam kung kakayanin niya. Sa loob ng banyo, nakatitig siya sa maliit na test kit na hawak niya. Ilang beses ko na itong ginawa. Ilang beses na akong umasa. At ilang beses na rin akong nasaktan. Huminga siya ng malalim at ginawa niya ang test. Lumipas ang ilang minuto. Ilang minuto na parang 1 oras. Hindi niya kayang tingnan agad. Nakasandal siya sa pader at nanginginig. Please, kahit ano pa yan, bigyan mo ako ng lakas. Dahan-dahan niyang kinuha ang test kit at natigilan siya. 2 guhit, parang tumigil ang kanyang mundo.
Hindi siya gumalaw, hindi rin siya huminga. Hindi. Hindi totoo. Hindi to totoo. Napaatras siya, napaupo sa sahig ng banyo. Napaupo sa sahig ng banyo. Buntis ako. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi pa halata, pero alam niyang may buhaya sa loob niya. After all these years, ngayon pa talaga. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Sa loob ng maraming taon, ito ang ipinagdarasal niya. Ito ang pinakahihintay niya. Pero ngayong dumating na, ay wala ng taong gusto niyang makasama para maranasan yun. Ang daya mo naman. Bakit ngayon mo pa ako binigyan nito? Hanggang sa humagulhol siya, hindi niya mapigilan ang emosyon. Patrick! Buntis ako! Pulong niya, pero walang sumasagot. At doon niya naramdaman ang pinakamasakit na katotohanan. Mag-isa siya. Lumipas ang ilang oras, tahimik siyang nakaupo sa sala. Hawak ang pregnancy test. Nakatingin sa kawalan, kinuha niya ang kanyang phone at tinitigan ang pangalan ni Patrick. Sasabihin ko ba sa kanya? May karapatan ba siyang malaman? O ako na lang? Ako na lang ang haharap dito mag-isa. Nanginginig ang kamay habang hawak ang kanyang cellphone. Gusto niyang tumawag. Gusto niyang isigaw na, Patrick, magkakaanak na tayo. Pero dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone. Wala ka na. Iniwan mo na ako. Paano kita tatawagan? Pinili niyang manahimik. Pinili niyang sarilinin ang balita. Hindi dahil sa ayaw niyang ipaalam, kung hindi dahil wala siyang karapatan na umasa. Lumipas ang mga araw. Unti-unti niyang tinanggap ang katotohanan. Isang gabi, nakatayo siya sa harap ng salamin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Hello, baby. Tumulo ang kanyang luha, pero sa pagkakataong ito, hindi lang sakit ang naroon. Hindi ko alam kung paano to gagawin. Hindi ko alam kung kaya ko, pero kakayanin ko para sa'yo. Ngumiti siya, isang totoong ngiti. Sa wakas, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Sa unang pagkakataon, matapos siyang iwanan, ay may dahilan na ulit siya para mabuhay. Hindi na lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa batang unti-unting nabubuo sa loob niya. At kahit mag-isa siya, pinili niyang lumaban para sa kanyang anak, para sa sarili, at para sa bagong buhay na dumating sa pinaka hindi niya inaasahang pagkakataon. Maagang nagising si Carmel kinabukasan, ngunit ngayon hindi na dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na kahit pagod siya ay may dahilan siyang bumangon. Good morning, baby. Panibagong araw na naman para sa atin. Ngumiti siya, hindi pa rin nawawala ang sakit, pero hindi na yun ang nangingibabaw. Ilang linggo nang lumipas mula nang malaman niyang buntis siya. Sa bawat araw na dumaraan, unti-unti niyang tinatanggap ang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na siya yung babaeng naiwan. Hindi na siya yung babaeng umiiyak gabi-gabi dahil sa pagkawala. Ngayon ay isa na siyang ina. Biglang tumunog ang phone niya, si Rhea. Hello, Rhea? Hoy! Gising ka na ba? Or umiiyak ka na naman dyan na mag-isa? Napatawa si Carmel. Hindi na ako umiiyak lagi. Talaga lang ha? Kasi pupuntahan kita ngayon
At kapag nakita kitang namamagana naman ang mata mo, sasampalin talaga kita. Grabe ka naman. Sige na, pumunta ka. May sasabihin din ako sa'yo. Ay, may ganon? Sige, mas lalo tuloy akong pupunta. Hintayin mo ako. Ilang sandali lang ay dumating si Rhea. Walang pasabi, walang arteng dumiretso agad na pumasok na parang bahay niya rin. Oh, nasan ka na? Sigaw niya habang papasok. Dito sa sala! Lumapit si Rhea at agad na tiningnan mula ulo hanggang paa si Carmel. Hindi ka mukhang umiyak. Mukha ka pang glowing. Napangiti si Carmel. Rhea, may sasabihin ako sa'yo. Ano na naman yan? Huwag mong sabihin, nakipagbalikan ka kay Patrick. Buntis ako. Natigilan si Rhea, hindi siya agad nakapagsalita. Ano? Buntis ako, Rhea. Ilang segundong katahimikan hanggang sa napatakip si Carmel sa sigaw ni Rhea. Ano? Bigla siyang lumapit at hinawakan ang balikat ni Carmel. Totoo ba to? Sigurado ka? Hindi ka ba nagkakamali? Tumango siya na nangingilid ang luha. Oo, ilang beses ko nang kinumpirma. Napahawak si Rhea sa bibig niya. Oh my God, Carmel! Ito na yun! Ito na yung matagal mong hinihintay! Oo, pero wala na si Patrick. Biglang natahimik si Rhea. Alam ba niya? Hindi, ayokong sabihin muna. Bakit? Dahil iniwan niya ako, Rhea. Pinili niyang umalis. Ayokong bumalik siya dahil lang sa bata. Natahimik si Rhea, pero sa mga mata niya, kitang-kita ang pagmamalasakit. Carmel, mahirap to. Sobrang hirap. Pero hindi ka nag-iisa. Lumapit siya at niyakap si Carmel. Kasama mo ko. Simula ngayon, hindi kita pababayaan. Napaluha si Carmel. Salamat, kasi hindi ko alam kung kakayanin ko itong mag-isa. Hindi ka nag-iisa. Dalawa na kayo at nandito pa ako. Mula ng araw na yun, hindi na iniwan ni Rhea si Carmel. Sa bawat check-up, sa bawat cravings, at sa bawat takot ay nandyan siya. Lumipas ang mga buwan, unti-unting lumaki ang tiyan ni Carmel. At kasabay nun, unti-unti ring nagbago ang buhay niya. Isang hapon, nakaupo sila ni Rhea, may hawak na laptop. Carmel, hindi pwedeng puro ka lang sa bahay. Kailangan mo magkaroon ng pagkakaabalahan. Alam ko, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Online business? Ha? Napatingin si Carmel sa kaibigan. Oo, uso yan ngayon. Pwede kang magbenta ng kahit ano, clothes, pagkain, o kung ano man. Rhea, wala akong experience sa online business na yan. So, lahat naman nagsisimula sa wala. Kaya ko kaya? Kaya mo. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Doon nagsimula ang lahat. Maliit at mahina pa, pero may pag-asa. Nagbenta si Carmel ng mga simpleng produkto online. Sa umpisa, kaunti lamang ang bumibili. Rhea, parang walang nangyayari. Dalawa lang ang order ko ngayong linggo. Reklamo ni Carmel sa kaibigan. Normal yan. Huwag kang susuko agad. Pero kailangan ko ng pera, lalo't may baby na ako. At para sa baby mo, lalaban ka. Natahimik si Carmel. Oo, lalaban ako. Araw-araw niyang pinagpuputihan. Nag-aral siya, nag-research, nag-post at mag-reply sa mga customer kahit gabi na. Unti-unti, dumami ang kanyang mga orders. Rhea, 10 ang order ko today! Sabi ko sa'yo kaya mo. Hindi ko akalain na kaya ko pala. Hindi mo lang kaya. Magaling ka pa. Napangiti si Carmel. Sa bawat order, sa bawat kita, ay may isang dahilan siya kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Isang gabi, nakatayo siya sa harap ng salamin. Hawak ang kanyang tiyan. Mas malaki, mas buhay. Baby, ginagawa ko to para sa'yo. Tumulo ang kanyang luha.
Pero ngayon ay hindi na puro sakit. Hindi man tayo kompleto. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay mo. Hindi na siya yung babaeng naiwan. Hindi na siya yung babaeng naghihintay. Si Carmel ngayon ay isa ng ina. Isang babaeng lumalaban at isang babaeng bumabangon para sa kanyang anak. At sa tulong ng kaibigan niya, hindi na siya nag-iisa. Maliwanag ang umaga sa loob ng malaking bahay ni Carmel. Hindi na itong dating niyang simpleng tahanan. Malawak na ang sala. Maayos na ang mga gamit. May mga larawan na nakasabit sa dingding. Mga larawan ng tagumpay at higit sa lahat ng isang maliit na batang babae. Si Laika, ang anak niya. Mami? Mami, tingnan mo. Kuha ako ng drawing sa school. Teacher said, magaling ako kasi marunong na ako mag-color inside the lines. Napangiti si Carmel habang lumalapit sa anak na ipinapakita ang kanyang papel. Nasa kindergarten na kasi ang anak niya. Wow! Ang ganda naman yan, baby, ha? Ang galing mo talaga. Parang hindi na kinder ang level mo. Pang grade 1 na agad. Oo, Mami. Sabi ko kay teacher, ikaw turo sa akin eh. Kaya dapat, ikaw bigyan niya ng star sticker, hindi ako. Natawa si Carmel nang umuso pa ang kanyang anak. Yung tawa na matagal niya nang hindi nararamdaman noon. Ay nako, ikaw talaga. Ikaw ang gumawa niyan. So, ikaw ang may reward. Pero sige, bibigyan kita ng extra hug kasi ang galing-galing mo. Yumakap ang bata sa kanya, mahigpit at punong-puno ng pagmamahal. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagbago ang buhay ni Carmel. Mula sa simpleng online seller noon, naging isa siyang kilalang negosyante. Lumaki ang negosyo niya, dumami ang kita, lumawak ang mundo niya. Pero sa kabila ng lahat ng yun, may isang bagay na hindi kailanman napunan. Inosenteng tinitingnan siya ni Laika, nakunot ang noo na nagsalita. Mommy, bakit wala ako dati po nakasama sa school events? Classmate ko po meron. Saglit na natigilan si Carmel. Nilapitan niya ang anak at hinaplos ang pisngi nito. Kasi baby, busy ang daddy mo. Malay mo one day, makilala mo din siya. Busy siya saan, Mommy? May work din po siya like you. May office din po na malaki. Napangiti si Carmel, pero sa likod ng ngiting yun ay may kirot. Oo, may work din siya at siguradong sobrang busy lang niya ngayon. Okay lang, basta ikaw ang kasama ko palagi, Mommy. Ikaw na lang ang mommy at daddy ko. Napayakap si Carmel sa kanyang anak, mas mahigpit, parang doon niya hinuhugot ang lakas niya. Sa bawat tawag sa kanya ng mami, sa bawat ngiti ng anak niya, doon niya nakikita ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Pero sa tuwing siya na lang mag-isa, sa tuwing tahimik na ang paligid, doon bumabalik ang alaala ng isang lalaking minsan niyang minahal at hanggang ngayon ay mahal pa rin. Isang gabi ay mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Tahimik ang buong bahay. Nakaupo si Carmel sa sala. Hawak ang isang tasa ng kape. Tumunog ang phone. Si Rhea. Hello? Kumusta na ang business tycoon nating friend dyan? Baka naman hindi mo na ako kilala ah. Baka kailangan ko na rin magpa-schedule ng appointment para makausap ka. Napangiti si Carmel. Grabe ka naman. Kahit gaano pa ako ka-busy, hindi kita makakalimutan. Ikaw nga ang isa sa dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Nak, sweet. Pero seryoso, kumusta ka na talaga? Hindi yung okay lang na sagot ha. Gusto ko yung totoo. Sandaling natahimik si Carmel. Masaya ako, Rhea. Sobra. May negosyo ako. May anak ako. May bahay ako. Lahat ng pinapangarap ko dati, nandito na. Pero, Napapikit si Carmel.
Pero, bakit parang may kulang pa rin? Natahimik si Rhea. Si Patrick. Napaluha si Carmel. Hindi niya na napigilan. Oo, si Patrick. Hindi ko alam kung nasa na siya. Kung okay ba siya. Kung buhay pa ba siya. Hindi ko alam kung naaalala niya pa ba ako. Carmel. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya, Rhea. Ang dami kong gustong ipakita. Yung anak namin, sobrang bait. Sobrang saya. Kamukhang kamukha niya. Napahagulhol na siya. Minsan naiisip ko, paano kung nakita niya to? Paano kung nalaman niya? Babalik kaya siya? O huli na ang lahat? Sa kabila ng tagumpay, sa kabila ng yaman, may bahagi pa rin sa puso niya na naghihintay. Carmel, ilang taon na ang lumipas. Kung gusto niyang bumalik, matagal na sana siyang babalik. Alam ko, pero hindi ko pa rin mapigilang umasa. Hindi ka ba galit sa kanya? Galit? Hindi. Nasasaktan, oo. Pero galit? Hindi ko kaya. Kasi kahit anong gawin ko, mahal ko pa rin siya. Katahimikan na naman ulit ang namayani. Carmel, hindi ka na yung babaeng iniwan niya dati. Mas matatag ka na ngayon. Mas malakas ka na. Oo, pero kahit gaano pa ako kalakas, may bahagi pa rin sa akin na gusto ko lang maging mahina. Lalo na kapag siyang iniisip ko. Napangiti si Rhea kahit hindi siya nakikita. Normal lang yan. Kasi totoo yung nararamdaman mo sa kanya. Hindi lang nararamdaman, Rhea. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin. Sa gabing yun ay hindi CEO ang naroon, hindi matagumpay na negosyante, kung hindi isang babaeng nasaktan at patuloy pa ring umaasa. Maya-maya pa'y sumilip siya sa kwarto ng kanyang anak. Mahimbing na ang tulog nito. Lumapit siya at hinaplos ang buhok nito. Baby, ikaw ang dahilan kung bakit kinakaya ko ang lahat. Ngumiti siya pero may luha sa mga mata. At kahit wala ang dati mo, sisiguraduhin kong hindi mo mararamdaman na may kulang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang may kulang at ang kakulangang iyon ay hindi kayang punan ng kahit na anumang tagumpay. Maputla ang paligid, puti ang kisame, puti ang kortina, puti ang kumot, halos lahat ay puti. Maliban sa unti-unting nangihinang katawan ni Patrick, nakahiga siya sa hospital bed. May nakakabit na dextrose sa braso niya, may mga tubong nakasaksak sa katawan niya. Mabagal ang bawat paghinga na parang bawat hinga ay isang laban. Ganito na ba talaga? Ang kahihinatnan ko. Pumikit siya at sa likod ng mga mata niya, isang mukha lang ang paulit-ulit na lumilitaw, si Carmel. Carmel, kung alam mo lang kung gaano kita gustong yakapin, Lit. Pero hindi ko na kaya. Napapikit siya ng mariin, pinipigilan ng sakit, hindi lamang sa katawan, kung hindi sa puso. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok si Rhea. Patrick, Dahan-dahan siyang lumapit. Halos hindi niya makilala ang lalaki na dati puno ng sigla at ng lakas. Ngayon, parang hangin na lang ang pumupuhay dito. Rhea, dumalaw ka pa pala. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan ulit. paano kita hindi pupuntahan? Ganito ka na at gusto mo pa ring itago ang lahat? Hanggang kailan, Patrick? Umupo siya sa tabi nito. Hindi niya maitago ang awa sa kanyang mga mata. Hanggang sa kaya ko pa, Rhea. Hanggang sa wala na akong choice. Tignan mo nga yung sarili mo. Nangihina ka na at halos hindi ka na makatayo at gusto mo pa rin magpakatanga? Hindi ako nagpapakatanga. Pinoprotektahan ko lang siya. Pinoprotektahan? Sa anong paraan? Sa pag-iwan mo sa kanya nang walang paliwanag?
sa pagpaparamdam mo sa kanya na hindi na siya mahalaga. Napapikit si Patrick. Mas masasaktan siya kung nalaman niyang totoo. Mas masasaktan siya ngayon. Hindi mo ba naiisip yon? Araw-araw siya nagdudusa dahil iniwan mo siya ng walang dahilan. Natahimik si Patrick. Ang bawat salitang sinasabi ni Rhea ay parang kutsilyong tumatama sa kanya. Alam ko. At alam kong nasaktan ko siya. Pero kung nalaman niyang ganito ako, mas masasaktan siya lalo. Hindi mo alam yun, Patrick. Hindi mo siya binigyan ng chance na magdesisyon para sa sarili niya. Napabuntong hininga si Patrick. Kung mahal mo ang isang tao, minsan kailangan mong piliing masaktan siya ngayon kaysa masaktan siya habang buhay. Hindi yan pagmamahal, Patrick. Pagpapasya yan na ikaw lang ang may kontrol sa lahat. Hindi mo siya pinagbigyan na mahalin ka kahit sa hirap. Natahimik ulit si Patrick. Kasi ayokong makita niya akong ganito. Ayokong maalala niya ako bilang isang mahina. Isang lalaking hindi kayang ipaglaban ang sarili niya. Pero hindi yun ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang lalaking iniwan siya. Isang lalaking sumuko dahil lang hindi niya mabigyan ng anak. Napaluha si Patrick. Hindi niya na napigilan. Hindi ako sumuko, Rhea. Araw-araw akong lumalaban. Pero hindi para sa kanya. Para sa kanya rin. Kasi ayokong makita niya akong unti-unting nawawala. Sa pagitan nila ay isang katotohanang hindi masabi. Isang lihim na parehong mabigat para sa dalawa, lalo na kay Rhea. Dahil dalawang lihim ang dala-dala niya. Hindi alam ni Patrick na may anak siya kay Carmel. At hindi rin alam ni Carmel na ang lalaking iniwan siya ay unti-unti nang nawawala. Patrick, ilang taon na ang lumipas. Hindi mo ba naisip na baka gusto ka pa rin niyang makita kahit ganito ka? Bumuntong hininga si Patrick. Araw-araw ko yung iniisip. Pero araw-araw ko rin pinipili na huwag. Bakit? Kasi kung makita niya ako, baka hindi na siya makaalis. Baka piliin niyang manatili at ayokong ikulong siya sa ganitong sitwasyon. Hindi mo siya dapat pinipigilan, Patrick. Hindi mo dapat siya dinidesisyonan. Pero ginagawa ko. Kasi mahal ko siya. Napapikit si Rhea. Hindi niya alam kung maaawa ba siya o magagalit. Alam mo bang hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya nakakalimutan? Napadilat si Patrick. Ano? Mahal ka pa rin niya, Patrick. Kahit anong mangyari. Napahawak si Patrick sa kanyang dibdib. Parang may sumikip. Hindi dapat. Hindi na dapat. Pero yun ang totoo. Sa kabila ng lahat ng tagumpay niya, sa kabila ng lahat ng meron siya ngayon, ikaw pa rin ang kulang. Napaluha si Patrick. Huwag mo nang sabihin yan. Mas lalo lang akong nahihirapan. Mas mahirap yung hindi mo siya nakikita hanggang sa huli. Nang manahimik si Patrick, ay nagsalita uli siya. Anong plano mo, Patrick? Wala. Wala. Yun na yun. Hihiga ka na lang dito at hihintayin ang katapusan nang hindi niya nalalaman ng totoo. Oo. Ang unfair mo sa kanya at sa sarili mo. Mas unfair kung ipapakita ko sa kanya to. At iiwan ko rin siya sa huli. At ngayon, hindi ba parang iniwan mo rin siya? Napapikit si Patrick. Mas madali niyang matatanggap na iniwan ko siya kaysa mawala ako sa harap niya. Hindi na sumagot si Rhea. Hindi niya na alam kung paano ito kukumbinsihin. Sa loob ng puso niya ay may isang lihim na gustong sumapog. Ang anak nila, ang batang maaaring magbigay ng dahilan para lumaban si Patrick. Pero si Carmel, ipinikit niya ang mga mata niya. Kung sakaling magbago ang isip mo, kung sakaling gusto mo siyang makita, sabihin mo lang sa akin. Hindi pa huli ang lahat, Patrick.
Uli na, Rhea. Matagal na. Tumayo si Rhea. Hindi niya na kayang manatili pa. Hindi ko alam kung tama pa bang ginagawa natin. Pero sana, hindi tayo magsisi sa huli. Ako, matagal na ako nagsisisi. Napaluha si Rhea at tahimik siyang lumabas ng kwarto. Sa labas ng pintuan, napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Siya ang may hawak ng katotohanan. Siya ang may kakayahang baguhin ang lahat. Pero siya rin ang piniling manahimik. At sa loob ng silid na yun, nakahiga si Patrick, mag-isa at unti-unting nauubos ang oras habang ang pusong matagal nang nagmamahal ay patuloy na naghihintay kahit alam niyang wala nang darating. Konti na masyadong tao sa mall nang igala ni Carmel ang kanyang anak. Tahimik siyang naglalakad, hawak ang kamay ng kanyang anak. Mommy, pwede po tayo bili ng ice cream, yung strawberry? Napangiti si Carmel, bahagyang napayuko para titigan ang kanyang anak. Sige baby, bibili tayo. Pero isa lang ha. Baka sumakit na naman ang tiyan mo, tulad noong last time na sumobra ka. Hindi na, Mommy. Promise, behave na po ako ngayon. Hindi na po pasaway si Laika. Natawa naman si Carmel. Saglit na nakalimutan niya ang bigat ng kanyang dibdib. Ngunit habang naglalakad siya, bigla siyang natigilan. May isang pamilyar na mukha sa harap niya. Kuya Marco? Napalingon ang lalaki at nang makita si Carmel, kitang-kita ang gulat sa mukha nito. Halos hindi ito makapagsalita. Carmel? Ikaw ba talaga yan? Lumapit siya sa lalaki nang nakangiti. Oo, ako nga. Ang tagal na. Kumusta ka na, Kuya Marco? Ayos lang. Ikaw, mukhang okay ka na. Oo, okay na rin. Ngumiti ito at napatingin sa bata. Anak mo? Oo, anak ko. Ngumiti ang bata, saka kumaway kay Marco. Hello po. Hello. Ang ganda mo naman. Ngumiti ito, pero halatang may halo ng lungkot. Sandaling katahimikan ang namayani hanggang si Carmel na ang nagsalita. Kuya Marco, kumusta si Patrick? Natigilan si Marco. Hindi agad siya sumagot. Umiwas pa ito ng tingin. Si Patrick? Okay lang naman siya. Sigurado ka? Kasi ilang taon na pero wala akong balita sa kanya. Ganun ba? Mas sumeryoso si Carmel na may tumaga na kaba sa dibdib niya. Kuya Marco, may itinatago ka ba sa akin? Napahinga ng malalim si Marco. Halatang nahihirapan. Humugot ito ng malalim na hininga. Carmel, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin to. Ano po ba yun? Sandaling natahimik si Marco hanggang sa nagsalita ito ulit. Carmel, may sakit si Patrick. Parang tumigil ang mundo ni Carmel nang marinig yun. Anong sinabi mo? May malubha siyang sakit. Matagal na. Napaatras si Carmel. Hindi totoo yan. Kung may sakit siya, bakit hindi niya sinabi sa akin? Kasi ayaw niyang makita mo siyang nahihirapan. Ayaw niyang maging pabigat sa'yo. Napaluha si Carmel. Kaya niya ba ako iniwan? Oo. Hindi dahil hindi ka niya mahal, kundi dahil mahal na mahal ka niya, Carmel. Napahawak si Carmel sa kanyang dibdib, parang hindi niya na kayang tanggapin. Nasaan siya? Carmel. Nasaan siya? Napatingin ang mga tao sa paligid, pero wala na siyang pakialam. Nasa ospital siya. Magpasama ka o tanungin mo si Rhea. Natigilan si Carmel. Alam ng kaibigan niya
ang tungkol kay Patrick. Ngunit bakit wala itong sinabi? Hindi nagdalawang isip si Carmel. Hindi na siya nagtanong pa. Binuhat niyang anak at mabilis na umalis. Baby, uuwi muna tayo kay Tita Rhea, okay? Mami, bakit po? May kailangan lang si Maming gawin. Importante lang, okay? Pagdating sa bahay ni Rhea, agad siyang pumasok. Carmel, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Gulat na tanong ni Rhea nang makita sila. Alam mo pala ang lahat. Natigilan si Rhea. Mukhang alam na ng kaibigan niya ang tungkol kay Patrick at tama nga siya. May sakit si Patrick at alam mo. Carmel, Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo ako magdusa ng ganoon? Napayuko si Rhea, nahirapan sa sitwasyong iyon. hindi ko kaya. Pinakiusapan niya ako. At ikaw din ay ayaw mong ipaalam ang tungkol sa bata. Hindi yun pareho! Hindi yun pareho, Rhea! Alam ko, pero naiipit ako sa inyong dalawa, Carmel. Gusto kong sabihin pareho sa inyo, pero pareho kayo nagmamakaawa na huwag sabihin. Natahimik si Carmel at humagulhol na lamang siya. Oo, alam ko ang lahat. May sakit siya. Malubha na at ayaw niyang malaman mo kasi ayaw kanyang mahirapan. Nasaan siya? Tiningnan siya nito. Sigurado ka? Kasi once na makita mo siya, wala nang atrasan. Hindi ko kailangan na umatras. Mas kailangan ko siya. Natahimik si Rhea. Nasa Villamor Hospital siya. At sa wakas ay natapos na ang lahat ng lihim. Sa loob ng ospital, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nagsalita si Patrick nang hindi tinitingnan iyon. Rhea, bakit ka bumalik? Hindi sumagot ang pumasok. Napalingon si Patrick at doon na siya natigilan. Carmel? Nakatayo si Carmel sa pintuan na umiiyak. Bakit? Patrick? Lumapit siya. Bawat hakbang ay puno ng sakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napaluha si Patrick. Ayoko masaktan ka. Mas masakit to! Mas masakit na hindi ko alam! Lumapit siya sa kama. Hinawakan ng kamay ni Patrick. Tingnan mo ang sarili mo! Ganito ka na at hindi mo man lang ako hinayaan na alagaan ka. Ayoko makita mo ako ng ganito. Pero gusto kong makita. Kasi mahal kita. Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Hindi na dapat, Carmel. Wala akong pakialam kung dapat o hindi. Mahal kita at hindi mo kayang pigilan yon. Hinawakan niya ang mukha nito. At hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Lalaban tayo, Patrick! Sa wakas ay nagtagpo ulit ang dalawang pusong matagal na naghiwalay. Hindi dahil sa pagkakataon, kung hindi dahil sa katotohanang hindi na kayang itago. At sa sandaling iyon, sa kabila ng sakit, sa kabila ng oras na nauubos, ay nananatili ang isang bagay na hindi kailanman nawala, ang pagmamahal. Mahabang katahimikan ang namayani sa silid, hindi yung katahimikang masakit, kung hindi yung katahimikang puno ng mga salitang matagal nang gustong lumabas. Magkahawak ng kamay sina Carmel at Patrick, parehong nanginginig, parehong umiiyak. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, magkasama na silang muli. Hindi ko alam kung paano magsisimula, Carmel. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Pero pakiramdam ko, kulang ang lahat. Kulang ang kahit anong salita para ipaliwanag kung bakit kita iniwan. Kung bakit pinili kong saktan ka. Kahit alam kong ikaw lang ang ayaw kong masaktan.
Hindi makatingin ng diretso si Patrick. Hindi makatingin ng diretso si Patrick. Punong-puno ng guilt ang mga mata niya. Hinigpitan ni Carmel ang hawak sa kamay ni Patrick. Simulan mo sa totoo, Patrick. Kasi yun lang naman ang hinihingi ko noon pa. Hindi ko kailangan ng perpektong dahilan. Ang kailangan ko lang, yung totoo mong nararamdaman. Dahan-dahang tumango si Patrick. Huminga siya ng malalim. Sobrang natakot ako na makita mo akong unti-unting nawawala. Na makita mo akong mahina. Na hindi ko kaya maging lalaking ipinangako ko. Na magiging sandalan mo habang buhay. Hindi ko kinaya yung ideya na ikaw ang mag-aalaga sa akin. Na ikaw ang mahihirapan. Na ikaw ang masasaktan habang pinapanood mo akong nawawala. Kaya pinili kong umalis. Pinili kong ako na lang ang masaktan. Kaysa pareho tayong masira. Napaluha si Carmel. Masakit, pero ngayon naiintindihan niya na. Pero hindi mo ba naisip na mas masakit yung iniwan mo ko? Habang iniisip ko na kaya mo ko iniwan dahil sa mababang dahilan. Na mas pinili mong magdesisyon para sa akin. Kaysa hayaan akong pumili kung gusto kitang samahan sa laban mo. Napatitig si Patrick sa kanya. Wala siyang maisagot agad. Napahigpit ang hawak ni Carmel sa kamay nito. Hindi ako mahina, Patrick. Hindi ako yung babaeng iiwan ka kapag nahihirapan ka. Ako yung babaeng pipiliin kang samahan kahit kaano kahirap. Kahit kaano kasakit. Kahit kaano katagal. Pero hindi mo ko pinagbigyan na gawin yun. Kinuha mo sa akin ang karapatang mahalin ka sa pinakamahirap mong panahon. Natahimik si Patrick. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Patawad, Carmel. Patawad kung minahal kita. Sa parang akala ko, tama. Pero mali pala. Patawad kung pinili kong ilayo ka sa sakit. Pero ako pala mismo ang naging dahilan ng sakit mo. Napapikit si Carmel. Ilang segundo siyang hindi nagsalita hanggang sa ngumiti habang umiiyak. Patawad din kung pinaniwalaan ko na hindi mo na ako mahal. Patawad kung hinayaan kong kainin ako ng sakit at ng galit imbes na hanapin ang totoo. Patawad kung sumuko rin ako kahit hindi pa dapat. Nagtagpo ang mga mata nila. Parehong nasaktan sila pero naroon pa rin ang pagmamahal. Mahal pa rin kita, Carmel. Mahal pa rin kita, Patrick. Ngayon, please, hayaan mo kong alagaan ka. Pero isang lihim pa ang hindi nasasabi. Dahan-dahang huminga si Carmel at hinaplos ang pisngi ng asawa. Ngumiti siya kahit ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Patrick, may kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang itinatago. At ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Napakunot ng noo si Patrick. Ano yun? Humugot ng lakas si Carmel. May anak tayo, Patrick. Parang tumigil ang mundo ni Patrick. Halos hindi siya makahinga. Anong ibig mong sabihin? Buntis ako nung umalis ka. Bunga ng huling gabi natin. At ngayon, may anak na tayo. Napaluha si Patrick. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. May anak tayo? Totoo ba yan, Carmel? Hindi ka ba nagbibiro? Nanginginig ang kanyang boses na puno ng emosyon. Totoo. Sobrang totoo. At matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Pero natakot din ako tulad mo.
Napahawak si Patrick sa mukha niya. Parang hindi siya makapaniwala. Nasaan siya? Nasaan ang anak natin? Ngumiti si Carmel. Tatawagan ko lang si Rhea. Dadalhin niya siya dito. Agad niyang kinuha ang cellphone. Ilang ring lang ay sinagot na agad ito ni Rhea. Rhea, pwede mo bang dalhin si Laika dito sa ospital? Ngayon na. Kailangan niya makita ang daddy niya. Ilang minuto pa ang lumipas nang bumukas ang pinto. Pumasok si Rhea kasama ang isang maliit na batang babae. Tumakbo agad si Laika nang makita ang kanyang ina. Mommy, nasa na po ang daddy ko? Napaluha si Carmel. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Ayan siya, baby. Nandyan si daddy mo. Dahan-dahang tumingin si Laika kay Patrick. Halos hindi naman makagalaw si Patrick. Anak? Dahan-dahang lumapit ang bata. Ikaw po ba si daddy ko po? Kasi sabi ni mommy, mapait ikaw at mahal kami. Doon na tuluyang bumuhos ang luha ni Patrick nang iakyat ito ni Carmel sa kanyang kama. Oo, ako ang daddy mo, anak. Patawad ko ngayon lang kita nakita. Patawad kung hindi ako naging present sa buhay mo. Hinawakan niyang maliit na kamay ng bata. Pero mahal na mahal kita. Kahit hindi kita nakilala. Kahit hindi kita nakasama. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Laika. Pinunasan nito ang luha ng kanyang ama. Okay lang po, daddy ko. Kasi nandito ka na. Pwede mo na po akong mahalin araw-araw. Pwede mo na pong mahalin araw-araw si Laika po. Napahagulhol si Patrick at niyakap ang kanyang anak. Umiiyak na tinitingnan ni Carmel ang dalawa. Nang hilahin siya ni Patrick para yakapin din, ay napahagulhol siya. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Patrick ang lahat, ang sakit, ang pagsisisi, ang pagmamahal at ang pangalawang pagkakataon. Hindi ko na kaya mawala kayo ulit. Kahit anong mangyari, lalaban ako para sa inyo. Para sa pamilya natin. Hindi ka nag-iisa, Patrick. Kasama mo kami. Lalaban tayo ng sabay. Sa wakas, kumpleto na kayo. Hindi naging madali ang bawat araw nila. Hindi naging madali ang bawat araw nila nang lumipas na mga araw. May mga umagang hirap bumangon si Patrick. May mga gabing halos mawalan siya ng lakas. Pero sa bawat pagkakataon, nasusuko na siya. May dalawang kamay na mahigpit na humahawak sa kanya. Ngumiti si Carmel habang pinupunasan ng pawis ni Patrick. Hindi ka susuko, mahal ko. Hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Hindi pa tapos ang laban natin. Hindi pa tayo kumpleto kung mawawala ka. Napapagod ako, Carmel. Pero sa tuwing nakikita ko kayo, parang may dahilan ulit akong lumaban. Parang kahit masakit, kaya ko pa. Hinawakan ni Carmel ang kamay niya at itinikit sa pisngi niya. Hindi lang yan parang Patrick. Totoo yan. May dahilan ka. Kami ng anak mo. At hindi ka namin bibitawan kahit kaano pa kahirap. Sa gilid ng kama, nakatayo si Laika. May hawak siyang drawing, 3 stick figures na magkakahawak ng kamay. Ipinakita niya ito sa kanyang ama. Daddy ko, galing ka na po ah. Para punta na po tayo sa park. Gusto ko turo kita mag-slide. Promise po, hindi ka scared kapag kasama niyo po si Laika. Napangiti si Patrick sa simpleng salita ng kanyang anak. Parang gumaan ang lahat. Sige baby, gagaling si daddy. Hindi kita bibiguin. Gusto kong makita lahat ng gusto mong gawin. Gusto kong makasama ka habang lumalaki ka. Araw-araw, unti-unti siyang lumaban. Hindi mapilis, hindi naging madali, pero hindi rin imposible.
May mga panahong bumabalik ang takot. May mga pagkakataong parang mawawala na siya. Pero sa bawat sandaling yun, may Carmel na hindi bumibitaw. May Laika na patuloy na naniniwala. Hanggang sa dumating ang araw na hindi nila inaasahan. Nakaupo na si Patrick at hawak ang kamay ni Carmel. Malakas na ito. Alam mo, akala ko hindi ko na mararanasan to ulit. Yung simpleng makahinga ng maayos. Yung makaupo ng hindi nasasaktan pero nandito ako. Ngumiti si Carmel at hinalika ng kamay ng asawa. Sinabi ko sa iyo, hindi ba? Hindi pa tapos ang kwento natin. Hindi kita hahayaang mawala. Hindi ngayon, hindi kailanman. Masayang tumakbo papunta sa kanila si Laika. Mommy, Daddy, pwede na raw po tayo labas, sabi ng doktor. Okay na raw po si Daddy ko. Nagkatinginan ang mag-asawa at sabay silang napangiti. Kitang-kita nilang saya ng kanilang anak. Tumango-tango si Patrick. Oo, princess. Pwede na. Sa wakas, makakasama ko na kayo sa labas. Hindi bilang pasyente, kundi bilang daddy mo. At doon nagsimula ang bagong buhay nila. Hindi perpekto, hindi walang problema, pero puno ng pagmamahal. Sama-sama silang namuhay, hindi lamang bilang pamilya, kung hindi bilang mga taong piniling manatili sa isa't isa kahit gaano man kahirap. Lumaki si Laika na puno ng saya. Si Carmel patuloy na naging matatag, hindi lamang bilang isang negosyante, kung hindi bilang isang ina at asawa. At si Patrick natutong pahalagahan ang bawat araw, bawat hininga, bawat ngiti, bawat sandaling kasama ang kanyang pamilya. Dahil sa huli, ang himala ay hindi lamang ang paggaling, kung hindi ang pananatili, ang pagpiling lumaban, ang pagpiling magmahal, at ang pagpiling hindi na muling bibitaw. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Magandang araw!